Come again, sir? Pero ito nga mga Ojero, natatawa ako dito sa isang komento ng isang journalist na naging kongresista. Lang yato, naging kongresista ka na, kitid pa rin ang utak mo. Oo. Ito yung sinabi niya kasi. Sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguriang pinaka-corrupt na budget. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, ito po yung pinaka-kinatay na pambansang budget. Yun, ang ganda nga na, pati may sound effects pa eh. Oo. Kinatay, pinaka-corrupt. Oo, pinaka-corrupt na budget. Paano? Paano ho sinabing corrupt? Oo. Meron ho bang ginastos, misappropriated, misused na halaga ng pera para ma-produce ang budget na ito? Or insinuations nyo lang, mga haka-haka nyo lang na ito ay corrupt. Haka-haka. Oo, haka-haka. Ulitin natin mga Ojero, ano ba ang corruption? Lalo na sa pondo ng marami kasi definition ng corruption eh. Pero sa pondo ng ating bansa, ano ho ba ang corruption? Ito po ay ang maling paggamit ng pera na maling paggamit ng pera pagsuway sa General Appropriations Act. So paano naging corruption 'yon? Ginagawa nga yung General Appropriations Act. Sasabihin, AKAP. Okay. Wala raw kasi sa NEP. Wala sa NEP, in-insert sa GAA, sa GAB. Okay. Congress yan eh. Congress yan. Sino ba may kapangyarihan sa purse? Congress. Senate at saka Kamara. So if they have the power of the purse, technically, kung titignan natin mismo, mayroon silang kapangyarihan na magdagdag at magbawas ayon sa kanilang discretion. Regardless of the NEP. Oo. Ano ho ba ang NEP o National Expenditure Plan? Ang National Expenditure Plan po, essentially ay ganito. It's a budget request. Yun lang ho yun. It is a budget request. Ang National Expenditure Plan. It is a budget request. Jared, nag-fill up ng form sa aking boss. Boss, hingi po ako ng budget. Nagkakahalaga ng 20,000. Tatanungin ako ni boss. Boss, Jared, saan mo gagamitin yung pera na yan? 20,000. Ipang bibili ko po ng ganito. Sasagot si boss. Sige, bibigyan ka ng G's. Bigyan ka ng 10,000. Ito lang ang bibili mo. Ito. Yun po ang NEP. Yun po ang National Expenditure Plan. Wala hong illegal kung magdadagdag si Kamara. Wala hong illegal kung magdadagdag si Senado. Wala hong illegal doon. Oo. Dahil, uulitin ko, ang kapangyarihan ng pagbibigay ng budget ay nasa lehislatura. Nasa lehislatura po kasi. Oo. Kasi kung susundin natin ang NEP by the letter, kung susundin natin ang NEP, ayon sa nakasulat sa NEP, di may 2 bilyon si Sara. Kahit alam natin ikukurap niya. Ganun ho yun. Oo. Mga DDMs, gamit po tayo ng utak paminsan-minsan. Libre lang ho yan. Sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas, ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP, yung pinanggagalingan ng lahat ng ito, National Expenditure Program, na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila, kunwari at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan na hindi ang nagdesisyon para po katayin.
Sinungaling. Sinungaling ka. Sinungaling ka, Ted Pailon. Small committee na hindi mo malaman kung sino yan? Seriously? Yan ang fake news na kinakalat mo sa audience mo. Alam nyo mga kotsero, ito si Ted Pailon, feeling ko sumasaw-saw to sa mga issues ng DDS kasi alam niya ang mga DDS tambay na social media. For the views. Siyempre. For the views. Sinong may sabi sa'yo? Sinong may sabi sa'yo na hindi mo kilala kung sino ang mga tao sa loob ng BICAM committee? Sampulan lang natin ha. Sino yung mga yan? Sino yung mga yan? Sino yung BICAM eh? Sino yung mga yan? Hindi mo kilala yan? Ha? Ted Pailon? Hindi mo kilala? Sinungaling ka, Ted. Budget na ngayon. Sinungaling ka, Ted Pailon. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Sumasaw-saw siya sa issue ng mga DDS kasi alam niya na nandun ang views sa issues ng mga DDS. Dahil ang DDS, tambay yan ng social media eh. So yun, sasaw-sawan niya yun. Okay lang naman sa kanyang bumati ko sa mga Marcos. Dati pa naman siya galit sa mga Marcos. So, sakto lang. It works both ways, di ba? Tuloy natin. Ito na po yung presidente, sinasabi niya, nahihirapan akong ayusin ito. Di ba, na pinirmahan din po naman niya. Kasi ang pangamba niya, in fairness, na magkaroon na reenacted budget. Titigil ba ang takbo ng gobyerno sa reenacted budget? Hindi. Nagkaroon na ba ng karanasan ang gobyerno ng reenacted budget? Opo. Panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo. Dalawa nga yata yung reenacted budget. Tuwan-tuwa nga sila eh. Opo. Masama lang po ang indikasyon yan sa ating mga investor. Tingnan mo, you are exposing, Ted Pailon, your ignorance. Diba, tuwang-tuwa nga daw sila? Diba, tuwang-tuwa nga daw sila nung reenacted budget? Bakit? Siyempre, mga kotsero, yung mga proyekto na tapos na, popondohan mo ulit. O di may extra kang pera. O di tuwan-tuwa yun mga crocodiles before. Tuwan-tuwa yung mga korap ng panahon ni GMA. Bakit? Reenacted yung budget eh. Kung may tapos ng tulay sa kanilang distrito, popondohan ulit yung same na tulay na yun kahit tapos na. Yun ho ang reenacted budget. Kaya tuwang-tuwa sila. Tingnan nyo yung disinformation at misinformation dito ni Ted Pailon. Yun ho ang misinformation dyan. Oo. Hindi ho maganda ang reenacted budget. It only goes to show that the government is not efficient and it's not spending the money wisely. Hindi ho maganda ang reenacted budget. Oo. Maski ho ang tao dito, Bureau of Finance, BOF. Nung panahon pa to ni Digong, ha? A reenacted budget, sabi ni Jokno, would reduce disbursements by around 220 billion by 2029, while the sky will not fall down. As Congressman Andaya claimed, the growth impact of such reduction would be detrimental, according to the budget chief. Employment will also be reduced as much as 600,000 jobs. 200 to 400,000 individuals could be pushed into poverty, etc., etc. Yan ho ang epekto ng reenacted budget. Dahil ang mga programa na hindi mo na dapat pondohan, mapopondohan ulit. Instead na mapunta sa iba, instead na mapunta sa mga dapat ng pondohan, hindi magagamit kasi reenacted budget nga. Sinungaling ka, Ted Pailon. Alam niyo na, yung mga
mga nagbibigay po ng rating sa atin, etc. Pero yung reenacted budget na yan, hindi tatagal yan. Kasi maaari naman talagang muli, kung ito po mga kapatid ay kinatay-katay, ibalik sa kanila. Mag-session kayo, mag-special session kayo, ayusin nyo, balik nyo sa akin ng Pebrero. Hindi humamamatay ang mga Pilipino. O, tingnan nyo talaga. Ang gusto pa niya yung mas magastos. Ang gusto pa niya yung mas magastos. Oo. Mag-special session kayo. O, sa special session kayo, magbabayad ng hotel, magbabayad na naman ng pagkain, magbabayad na naman ng mga tao, overtime nila, lahat, bayad ulit. Oh. Pasweldo ng mga tao, lahat, bayad ulit. Oo, sige. Ganon? That's your solution, Ted Pailon? Seriously? Naging kongresista na yan, partida. Naging kongresista na yan. Oo. And what makes you so sure na kapag dinala to sa Supreme Court, halimbawa, it was declared invalid, na marire-enact yung budget of 2024. Baka amyendahan lang certain provisions of the 2025. Di ba? Wala ang yun eh. Wala kasing guarantee yun eh. Come again, sir. You're lying!